bumaba raw dahil sa Magna Carta for seafarer, bumaba raw yung sweldo ng mga seafarer. Wala sa provision ng Magna Carta na nagsasabing bababa ang sweldo ng mga kahit na sinong seafarer. I don't know kung saan nila nakuha yung balita na kumakalat. Maybe what they're referring to is yung 80% of the seafarer's monthly basic salary plus yung fixed overtime. Sa IRR, kasi nung sa seafarer na ginawa ko, ang nakalagay doon ay 80% of the seafarer's monthly salary, yung allotment. Pero sa IRR, and this is the executive na, hindi na sa legislative to, siningit yung kasama yung overtime pay sa 80%. Yun yung pinanggagalaiti ng marami. So, sino nagsingit noon? Gusto ko malaman. Sen, sa level po namin yun. Okay. Well, paliwanag kasi yun yung pinanggagalaiti na napakaraming seafarer. Sa akin sila galit na galit. Nanggagalaiti na galit sa akin. So, paki-explain po, Sec. Sen, ang isang role po ng IRR, of course, is to interpret and clarify yung certain terms in the law. Yung dati po kasing term sa standard employment contract is basic monthly salary. So basic, in short. 80% ng basic monthly 80%. Salary. Yan yung sa PUA Section 2010. Yes. Inalis po yung terms, Chair, na basic. So, seemingly to suggest na hindi na lang basic ngayon ang basis ng 80%. So, we sought to clarify what the elimination of the term basic means. Mm-hmm. So, yun po ang definition ng monthly salary without the word basic as stated in the IRR. So, it's monthly salary, the basic, plus fixed or guaranteed overtime. Ibig sabihin yung sigurado ng matatanggap ng isang marino regardless of kung magkano o kung ilan yung oras niya ng overtime or whether or not nag-overtime siya. So, that was meant, the provision was meant to define what the meaning of the elimination of the word basic means. Pero wala pong binawas sa sweldo ng marino. Ang reading po namin, Sen, sa pagtanggal ng word na basic is linawakan yung saklaw ng matatanggap ng pamilya dito sa Pilipinas. Okay, gusto ko lang maklarify. Marami na ikinig ng mga seafarer because I invited them to listen in today's hearing. Yung sa PUA Standard Employment Contract 2010, walang pinagbago pagdating doon sa Magna Carta. Halos magkaparehas except that yung sa Magna Carta ngayon, inad yung overtime pay. Yun ang pinanggagalaiti ng marami. Inalis po yung term na basic. Yes. Kasi yung basic, very crucial po yun, Chair. Basic means the wage itself without overtime. So inalis yung term na basic, which means it opens up or expands the definition of that which will be covered by the 80%. So, ang tanong, magkano yun? Ano ngayon ang magiging basihan ng mga manning agencies at ng mga seafarers kung magkano yung sasaklawin ng 80%? So, ang purpose ho namin is bigyan ng kalinawan. Kasi kung hindi na ho namin linagay yun, yung sa OT, ang magiging tanong, malabo pa rin kasi hindi nyo dinefine. Nagkukulang naman ho kami sa part na yon. We did not perform our role as clarifying what the law means or says. So, ano ang saklaw nung expanded na 80%? So, ang dinigay po namin kung ano yung siguradong matatanggap para po
ang purpose ho namin, Chair, is para may kalinawan. Instead of para magkaroon ng kalabuan, malinaw kung ano yung sasaklawin nung dagdag na matatanggap ng mga pamilya.